Muling kabilang ang Philippine Ports Authority sa listahan ng mga top-performing government-owned and controlled corporations o GOCC para sa fiscal year 2024. Narito ang balitang pantalaan ni Jel Manalo. Kabilang muli ang Philippine Ports Authority sa mga government-owned and controlled corporations o GOCC na may pinakamataas na dividend remittances para sa taong 2024. Ayon yan sa pahayag ng ahensya na base sa ulat ng Department of Finance na inilabas nitong Miyerkules, May 21. Pang-apat ang PPA sa listahan ng top-performing GOCCs makaraang makapag-remit ng 5.20 billion pesos sa National Treasury. Kasunod ng ahensya ang Manila International Airport Authority. Top 1 naman ang Land Bank of the Philippines, kasunod ang Philippine Amusement and Gaming Corporations at Philippine Deposit Insurance Corporation. Matatandaan na nakapagtala ang PPA ng kabuoang kita na 27.64 billion pesos noong 2024, pinakamataas sa kasaysayan ng ahensya. Inaasahan na ngayong 2025 ay magiging mas mataas pa ito. Batay sa datos, umakyat na sa 3.88 billion pesos ang net income ng ahensya mula Enero hanggang Marso ngayong taon. Halos doble ng naitalang kita ng PPA sa parehong panahon noong 2024. Sa ilalim ng Republic Act 7656 o Dividends Law, dapat na magdeklara at mag-remit sa national government ang mga GOCC gaya ng PPA nang hindi bababa sa kalahati ng kanilang annual net earnings. Dahil dito, nagiging bahagi ang PPA sa mga programa ng pamahalaan para sa pagpapaganda ng infrastruktura at kabuhayan. Bukod dito, mahalaga ang malaking kita ng ahensya upang pondohan ang pagtatayo at pagbuo ng mga modernong pantalan sa bansa. Gaya nitong April 2025, matatandaan na pinangunahan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang inaugurasyon ng bagong Port Operations Building ng Balingoan Port sa Misamis Oriental na nagkakahalaga ng 438 million pesos. Jel Manalo para sa PPA TV. Nagsagawa ng isang birthing trial ang mga opisyal ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at shipping lines sa Amandayehan Port sa Pasay, Samar. Ito ay para tingnan kung maaaring gawing alternatibong ruta ang pantalan papuntang Leyte habang mayroon pang nakapataw na load limit sa San Juanico Bridge. Pasado alas 12 ng tanghali nitong Huwebes, May 22 ay nagsama-sama ang mga miyembro ng composite team na binubuo ng mga opisyal ng PPA, Office of Civil Defense, Maritime Industry Authority o Marina at isang shipping line sa Amandayehan Port sa Pasay, Samar. Sinubukan ng mga opisyal na padaungin ang isang barko sa pantalan. Layunin kasi nila na suriin ang kaligtasan at kakayahan ng daungan para sana magsilbing alternatibong daan para sa mga tatawid mula Samar patungong Leyte at pabalik. Bahagi ito ng mga hakbang ng mga ahensya ng gobyerno, kabilang na ang PPA, para mapagaan ang epekto ng ipinatutupad na load limit sa San Juanico Bridge na kasalukuyang sumasailalim sa rehabilitation. Sa isang pahayag na inilabas ng Ports Authority, nilinaw nito na ang lokal ng pamahalaan ng Pasay ang nangangasiwa sa Amandayehan Port. Para maging operasyonal ito ay kailangan muna ng pantalan na maisyuhan ng karampatang certification mula Marina at PPA. Base sa isinagawang birthing trial ay kailangan pang ma-upgrade ang Amandayehan Port bago ito makonsiderang ligtas na daungan ng malalaking barko. Huwebes din nang mag-issue ng Certification of Port Readiness ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa nasabing pantalan. Araw naman ng Linggo, May 25, nang bisitahin ang pantalan ni Transportation Secretary Vince Dizon, PPA General Manager Jason Tiago at mga opisyal ng DPWH. Kasunod ito ng utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siguraduhing tuloy-tuloy ang paggalaw ng mga pangunahing pangangailangan sa rehiyon gaya ng pagkain at gasolina. Matatandaang kamakailan lamang ay pinagbawalan ng DPWH ang mga sasakyang may bigat na hihigit sa 3 tonelada na dumaan sa nasabing tulay habang kinukumpuni ito. Dahilan para maghanap ng alternatibong ruta ang mga logistics service provider patawid ng Leyte mula Samar.